Pinangangambahang may iba pang mga bangkay na hindi pa nakukuha sa nasunog na pabrika sa Valenzuela. Naging emosyonal naman ang paghaharap ng ilang kaanak ng mga biktima at ng anak ng isa sa mga may-ari ng pabrika. May report si Jay Sabale. Patawarin niyo po kami. Hindi na napigilan ang pagbuhos ng emosyon ng umiyak, lumuhod at yakapin ng anak ng isang may-ari ng Kentex na si Barbara Ang, si Cyril Pontellas na namatay ang asawa sa sunog. Ganito rin na nangyari nang humingi ng tawad si Ang sa isa pang kaanak ng biktima na si Nancy Reyes. Bukod sa paghingi ng tawad, namigay rin ng bulaklak, grocery at tulong pinansyal ang Kentex. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Dalawa ang anak ko. Dalawa, maliit pa 6 months pa lang yung bunso ko. Pasensya na po. Pasensya na po. Ginagawa po namin lahat ng magagawa namin. Pasensya na po. Hiling pa rin daw nila, hustisya at makuha ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano bang tamang salita para sabihin kundi sorry? And ako, sa totoo lang nararamdaman ko rin kung ano yung nararamdaman nila. Alam ko maraming bumabati ko sa amin na nagtatago o what, pero hindi nila alam na kami rin. Umiyak din po kami. Umiyak din kami na nakita namin yung mga namatay. Iniiyakan din po namin yung mga kapamilya namin na namatay. Muli naman bumalik ang BFP sa Kentex Manufacturing kanina. Sa ilalim ng gumuhong kisaming ito sa second floor ng Building C, posibleng meron pa raw bangkay na manggagawa. Hindi po namin ito talaga outright isinasara sa 72. Nandun pa rin po yung posibilidad na meron pa kasi napakalawak po ng area. Ang palapag na ito ang assembly line ng paggawaan ng tsinelas. Dito nakuha ang 69 sa 72 bangkay na biktima ng sunog. Sa huling walkthrough kanina, nagdala ang mga fire investigator ng 3D laser scanner para i-computerize ang layout ng pabrika. Kinuha ang eksaktong sukat at distansya ng mga namatay sa pinagmulan ng sunog at paraan ng pagkalat ng apoy. Itatahi ito sa mga salaysay ng mga manggagawa na kaligtas. Na-turn over na po namin yung 36 judicial affidavits sa Interagency Anti-Arson Task Force. At ang kinakailangan na lang po doon ay mga supplemental kung meron pang mga magbibigay pa ng mga salaysay. But insofar as the task force is concerned, we already wrap up. 3 paglabag ang malinaw sa mga investigador. Una, hindi sapat ang emergency exit sa assembly line kung saan may pinakamaraming manggagawa. Walang sprinkler at alarm system. 2 naman ang tinatawag na mechanics of death. Sabi ng eksaminasyon ng SOCO, may ilang namatay sa suffocation bago masunog, merong ilang apoy ang pumatay. Jay Sabale, GMA News.